Kinakabahan ang ating mga bida dahil hindi nila akalain na ganito pala kalaki at nakakatakot si Kaido sa dragon form nito. Nagkagulo ang mga tao sa Akobore Village dahil sa Emperor. Dahil hinahanap pala nito sila Luffy at Law. Sinabi ni Law na nakita sila ni Luffy ng mga tauhan nito kaya nagpunta ngayon doon si Kaido. Biglang tumakbo si Luffy patungo sa Emperor. At sinabi ni Law na huwag silang magpapakita dahil sila palang ni Luffy ang nakita ng mga kalaban. Kaya gamit ang kakayahan ay hinabol ni Law ang Straw Hat. Samantala napansin naman ni Kaido si Shutenmara kaya nagtungo ito sa kanya at naalala ng Emperor na dati itong tauhan ni Oden. Pero kung luluhod daw sa kanya ito ay hindi na niya papatayin ng samurai. Napansin nila Jack na may kakaiba kay Kaido. Saka ito dumigay kaya nag-amoy alak ang buong paligid. Kaya nalaman nilang sobrang lasing pala ang kanilang Supreme Commander. Dahil dito ay nanganganib ang Akobore Town dahil baka wasakin lang ito ni Kaido. Nalaman ni Kinemon kay Okiko na ang asawa niya palang si Atsuro ay nakatira doon kaya kaagad silang nagtungo upang iligtas ito. Samantala si Atsuro ay nakatingin lang kay Kaido. Si Luffy naman ay balak daw pigilan si Kaido upang iligtas ang bayan. Nagtungo si Hawkins sa Supreme Commander at sinabing sa bundok daw kung nasaan ang dating palasyo nagtatago sila Luffy. Nagtanong si Jack kung totoo ito, sagot ni Hawkins na hindi siya sigurado pero may iligtas naman nila ang bayan at mawawala ng maaaring pagtaguan ng mga kalaban nila. Kalaunan ay napansin nila na patungo sa kanila ang dragon. Nang umikot ang mahabang katawan ni Kaido ay nilipad sila ng malakas na hangin nito. Saka ito naghanda sa pag-atake sa buong bundok. Kaya mabilis na tumakbo ang magkakaibigan, subalit sa napakalakas na atake ng Emperor ay yumanig ang paligid at tuluyang naglaho ang buong bundok. Labis na nabigla ang bida sa nangyari, at inisip na namatay ang mga kaibigan sa ginawa ni Kaido. Maging ang mga officer ni Kaido ay natakot sa ginawa ng kanilang Supreme Commander. Samantala ang bida ay galit na galit kaya naglabas ng napakalakas na aura at sumugod sa kalaban. Si Kaido naman ay patuloy sa pagwawala kaya kawawa ang mga tao. Tumalon-talon ang bida sa mga bubong. At saka pinalaki ang kamay habang nasa ere. Saka bumuelo ng napakabilis gamit ang elephant gun at sinuntok ng napakalakas sa ulo ang Emperor. Nagpatuloy si Luffy sa pagbuhos ng kanyang puwersa sa ulo ni Kaido. Hanggang sa bumaon ang ulo nito kaya nagkaroon ng napakalakas na pagyanig sa Land of Wano. Tuluyang bumagsak ang katawan ni Kaido saka tumalsik si Speed. Samantala ang bida ay bumaba pero galit na galit pa rin. Nakaligtas sila Kinemon at Okiko sa pagyanig pero napaiyak ang samurai nang makita ang bundok. Sinabi ni Okiko na kailangan pa nitong iligtas ang asawa kaya bumalik na lang ang dalaga upang hanapin sila Momo. Nakita ni Luffy si Speed kaya lumapit ito at pinatulog ang mga kalaban saka tinanong kung kamusta si Otama. Sa kasamaang palad ay nakita pala sila ni Kaido habang papauwi ang bata sa bahay nito. Sinubukan pa niyang lumaban ngunit wala siyang pag-asang manalo sa Emperor. Napasuntok na lang sa lupa si Luffy sa sobrang inis. Dumating si Law at sinabing huwag magpapadala sa emosyon. Pero galit na galit ang bida kaya matapang niyang hinamon ang Emperor. Bumangon si Kaido at nang makilala siya nito ay labis din na nagalit ang Supreme Commander. Kaya umatake na naman ito ng napakalakas na blast breath na nagpayanig sa buong paligid. Ngunit nakatakas ang bida kaya gamit ang Gear 3 ay hinarap niya na naman si Kaido. Pero wala sa dalawa ang nais magpatalo kaya naglalaban ng kanilang mga puwersa sa kalangitan. Saka umiwas si Luffy sa mga atake ng kuko nito. Inatake din siya ng buntot ng dragon na nagpatalsik sa bida. Sa kabila nito ay muli siyang bumangon at pinalaki ang dalawang kamay upang pigilan ng Supreme Commander. Kalaunan ay tumalon ang bida at saka umatake ng napakalakas na Elephant Gatling para bugbugin ang pagmumukha ng malaking dragon. Hindi tumigil ang bida sa malalakas na pagsuntok sa paniniwalang napatay nito ang mga kaibigan. Di naman makapaniwala si Law na gagawin ito ng ating bida. Dahil ayaw talagang tumigil ni Luffy dahil sa sobrang galit. Kaya nagpatuloy siya sa pagsuntok tapos pinahaba ang isang kamay at naghanda pa ng napakalakas na atake. Samantala si Kaido ay hindi pa rin natutumba. Saka naglabas ng napakalakas na hangin kaya hindi natuloy ang atake ni Luffy. Saka nito pinalo ng buntot ng napakalakas ang bida. Ngunit nakatakas na naman ito kaya tinira ni Kaido ng 3 fireball kaya umilag siya habang nasa ere kaya tumama na naman sa village ang atake ni Kaido na napakalakas. Samantala ang bida ay inatake si Kaido ng elephant gun sa mukha. Saka sinipa niya rin ito ng napakalakas sa katawan. Tapos muling sumugod at gumamit ng Grizzly Magnum sa mukha ng Emperor. Kaya napatalsik nito si Kaido patungo sa mga tao. Di makapaniwala si Hawkins pati na rin si Law sa kanilang nasaksihan. Samantala si Kaido ay bumalik na sa kanyang human form. Pero galit na galit pa rin ang bida dahil sa ginawa nito.
Bumangon na rin si Kaido pero halatang lasing ang Emperor. Ngunit si Luffy ay tuluyan ng gumamit ng Gear Fort. Saka tumalon at mula sa itaas ay sinuntok niya ng napakalakas na kunggan sa pagmumukha si Kaido. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya napatalsik ang Emperor. Kaya sinipa ito ni Luffy sa tiyan. Tapos sinapok niya ulit sa mukha. Saka siya gumamit ng double culverin technique na tumama sa katawan ng Supreme Commander. Di pa nakontento dahil pinaulanan niya pa ng napakaraming suntok ang katawan nito at winakasan ng malakas na suntok sa mukha kaya tumalsik ng napakalayo ang kinatatakutang Emperor. Pagdilat ng mata ni Kaido ay kumidlat ng napakalakas. Dahil mas lalo lang itong nagalit dahil sa ginawa ni Luffy. Pinatunog nito ang leeg at ang braso, ngunit inunahan na siyang sumugod ng Straw Hat na pinalaki ang isang kamay, ngunit si Kaido ay umatake na rin. Nagtama ang kanilang mga atake, ngunit mas malakas ng maraming beses si Kaido kaya napatalsik ang ating bida sa pader. Sa katuluyan ng naubos ang oras ni Luffy sa paggamit ng Gear Fort. Nainis si Lo dahil alam niyang mangyayari ito. Kaya sinubukan niya itong iligtas ngunit tinira siya ng pako na gawa sa Sea Prism Stone na kagagawan pala ni Hawkins. Saka nito sinimulang atakihin ng Straw Sword ang Death Surgeon. Natanggal naman ni Lo ang pako kaya nagamit niya ang powers para makatakas. Kaya ipinahanap siya ni Hawkins sa mga tauhan. Samantala si Kaido ay namamangha daw sa tapang ni Luffy. Kaya pinag-utos nito na ikulong ang bida dahil kapag nawalan na daw ito ng pag-asa ay magagamit nila ito. Habang papaalis ay sinabi pa ni Kaido na napakahina daw pala ng mga Worst Generation Pirates. Ngunit kahit natutulog si Luffy ay nakatulog pa rin ang mga tauhan dahil sa haki nito. Nagulat si Shutenmaru dahil gumagamit din pala ng Color of Supreme King Haki si Luffy. Giit ni Kaido na hindi nila kailangan ng maraming hari. Saka siya nag-transform na dragon upang isunod si Lo. Ngunit magiinom daw muna siya dahil sa mga suntok ni Luffy ay nawala ang pagkalasing niya. Samantala nanghihina si Lo dahil sa tumusok sa kanya kanina na pako na gawa sa Sea Prism Stone. Pagdating ni Hawkins ay tuluyan na nilang nabihag si Luffy. Saka nangako siyang huhulihin si Lo. Ang matanda ay inaasikaso nila Atsuro. Samantala si Kin naman ay hindi pa rin nagpapakita sa asawa dahil ayaw niyang madamay ito sa gagawing pag-aaklas. Bumalik si Okiko sa bundok upang tignan kung ayos lang ba ang mga kaibigan. Nang marinig niya ang mga ito na nagtago pala sa isang sinkhole kaya nakaligtas. Ngunit tuluyan naman silang nahuhulog. Kaya niligtas ni Sanji ang mga kababaihan, ngunit pinabayaan niya ang ibang mga kasama dahil hindi sila chicks. Napag-alaman na si Shino pala ang nagligtas sa kanila. Dahil bago tumama ang blast breath ay gumawa siya ng sinkhole para makaiwas sila. Saka nagpalobo si Chopper para hindi sila tuluyang mahulog. Ito ang dahilan kaya nakaligtas silang lahat sa atake ni Kaido. Samantala si Otama ay nakita naman ni Doc Dogstorm. Kaya lalo silang nagalit ng mga kasama kay Kaido. Si Luffy ay kinakaladkad ng mga tauhan ni Kaido patungo sa kulungan. Kinabukasan ay nagkaroon kaagad ng balita tungkol sa isang hangal na nakipaglaban kay Kaido. Nang makarating kay Frankie ang balita ay napangiwi na lang siya sa nakita. Nakarating din kay Robin ang balita kaya pumangit ang kanyang mukha sa gulat. Si Usopp ay nakita din ito kaya napangiwi na lang din dahil sa ginawa ng captain. Samantala si Zoro ay patuloy lang ang pagkain. At nang makita ang balita ay naibugan niya ang pagkain sa kasama. Saka nanginginig niyang nilukot ang papel dahil sa ginawa ng kanyang captain. Sa mga factory ay patuloy ang pagtatrabaho ng mga alipin para sa mga produkto ni Kaido. Nagbigay sila ng nakakalasong isda sa isang preso dahil paborito daw ito ng nakakulong doon. Samantala dumating na rin doon si Luffy. Kaya inalipusta siya at sinaktan pa ng mga bata ni Kaido. Ngunit tinignan lang sila ng masama ni Luffy kaya nais daw ng lalaki na torturin siya. Ngunit ang presong binigyan nila ng isda ay tinusok siya gamit ang tinik nito. Dinala nila sa kanyang kulungan ang ating bida. Doon ay nakita niyang nakakulong din pala doon si Kid. Habang nagpapahinga si Mihawk sa labas ng palasyo ay dumating sa kanya ang dyaryo na naglalaman ng mga bagong balita. Kasama niya ng naninirahan sa palasyo si Pirone dahil pinadala ito doon ni Kuma. Inalok niya ng dessert si Mihawk ngunit ayaw nito ng matamis kaya hindi sila magkasundo. Kalaunan ay nakita ni Pirone sa dyaryo na buhay pa si Gecko na kanyang captain kaya tuwang-tuwa ito. Kaya aalis na daw siya sa boring na palasyo ni Mihawk. Ngunit na-realize niya din ang kabutihan ng swordsman pero nang magsalita ito laban kay Gecko ay inaway niya ito. At sinabing pinagsilbihan niya si Mihawk pero mas maraming beses daw na nagluto ang swordsman sa kanya. Nainis na talaga si Pirone kaya aalis na daw talaga siya. Pero nang sinabi ni Mihawk na mag-ingat siya ay naiyak ito. Saka siya nagpasalamat sa mga naitulong sa kanya ng swordsman. Giit ni Mihawk na tama ang kanyang desisyon na umalis dahil may kakaibang topic daw na pinag-uusapan sa conference na nagaganap ngayon.
Ipinakita ang Pirate Island na tila isang paraiso para sa mga pirata, kung saan ang namumuno dito ay ang bagong emperor na si Blackbeard. Inutusan ni Gecko ang mga alagad na umatake dahil hinahanap niya si Absalom. Pinagbabaril ang mga zombie ngunit walang epekto sa mga ito. At tinanong niya sa isang pirata kung nasaan si Absalom pero hindi nito alam kaya hinanap niya si Teach. Samantala sa loob ay pinapanood lang siya nito. Nagpalabas ng mga shadow bat si Gecko saka tinanong ang isa pang tauhan ni Blackbeard. Kaya itinuro nito ang kinaroroonan ng emperor. Lumabas si Pizarro na captain ng Blackbeard 4th ship dahil masyado daw maingay. Nagbanta si Gecko na wawasakin ang kuta nila kung hindi magpapakita si Teach. Nang makita niya si Absalom na malusog at malakas kaya natuwa si Gecko. Giit ni Gecko na delikado doon si Absalom dahil marami ang nagnanais ng devil fruit niyang invisibility. Nang biglang may umatake sa mga zombie at pati na sa kanya na invisible. Saka nagpakita ang invisible man na si Shiryu na captain ng Blackbeard 2nd ship. Napagtanto ni Gecko na may mali dahil kapangyarihan ito ni Absalom. Saka nagtransform si Absalom dahil ito pala ay ang captain ng 6th ship na si Katerina Devon. Nang malaman ni Gecko na patay na si Absalom ay nagbanta siyang uubusin sila pero hindi natakot si Katerina dahil napakarami nila doon. Samantala si Blackbeard ay ginamit ang kapangyarihan ng Tremor Fruit kaya yumanig ang buong paligid. Saka pinakitang lagpas 2 billion na pala ang bounty ng Emperor. Natatakot si Gecko dahil alam niyang wala siyang pag-asang manalo. Saka sinabi ni Blackbeard na tila nagsisimula ng maglaban-laban ng lahat ng malalakas para sa pinakamataas na trono na wala pang nakaupo. Samantala nagkaharap naman ang grupo nila Dogstorm at Shutenmaru. Nagsimulang maglaban ng dalawang mahusay na mandirigma. At mapapansin na patas lang ang kanilang lakas at galing sa espada. Sinusubukan pa itong kausapin ni Dogstorm para kumampi sa kanila. Ngunit nagpatuloy ang kanilang napakabilis na labanan ng espada. Kalaunan ay nagpalabas ng apoy si Kinemon para pigilan silang maglaban. Kaya umalis na lang ito at sinabing si Oden lang ang makakapagpasunod sa kanya. Sinabi ni Kinemon na pipilitin niya itong sumali sa kanila. Sagot ni Shutenmaru na hindi siya sasali sa mga nang iwan sa kanila sa loob ng 20 years. Dumating si Raizo at sinabing nakakulong daw si Luffy sa isang labor camp. Kaya nakiusap si Kinemon na subaybayan niya ito. Nakaligtas si Otama dahil iniligtas siya ng mga ito at nilunasan ng mga sugat. Nag-alala din siya kung anong nangyari kila Horselina at Luffy. Wala silang balita kay Speed pero si Luffy ay nahuli ng mga kalaban. Sa lugar ng Udon sa Land of Wano dinadala ang mga bilanggo nila upang pwersahang pagtrabahuhin. Doon ay binabantayan pa rin ng ninja ang ating bida upang malaman ang sitwasyon nito. Ngunit nang dumaan si Kid ay nahulog pa ang isang piraso niyang pagkain. Samantala napakahaba ng pila ng kababaihan dahil sa masarap na luto ni Sanji. Dumating ang nagbibigay ng balita kaya nang hingi si Frankie at nakita ang mukha ng bagong wanted na si Hitokiri Kamazo. Dahil kamakailan ay napakarami daw nitong nabibiktima tuwing gabi gamit ang kalawit nito. Isa pang wanted ay ang magnanakaw na si Ushimitsu Kozo na nagnanakaw sa mayayaman at binibigay sa mahihirap. Habang naglalakad ay nakita nila ang crescent moon sa paa ng isang samurai. Nang makita nitong may naglagay pala ng flyers sa kanyang damit, nagpatuloy ang pagbibigay ng flyers ng mga tauhan nilo sa mga may crescent moon na tattoo. Naintindihan naman ito ng mga nakatanggap ng flyers kaya magpupunta daw sila sa sinasabi nito upang matapos na ang paghahari ni Orochi sa kanila. Dahil maraming nabuhat na bato ay nakakain ng marami si Kid. Samantala nagpapalakas naman si Luffy. Palihim na umakyat sa bubong ang dalawang ninja. Tapos gamit ang kakayahan nito ay nabutas niya ang pader. Hanggang sa makarating sila sa kisame saka gumawa ng butas para tignan ang plano ng mga kalaban. Ngunit nakita sila kaya inatake ng sibat at napatakbo na lang ang dalawa. Pero dahil napakaingay ni Shinobu ay nalalaman kung nasaan sila. Samantala si Jack ay binubuli ng dalawang pinakamataas na officer ni Kaido na sina King at Queen. Napakaingay talaga ni Shinobu kaya dumating pa ang maraming bantay. Kaya nagpanggap na lang na isang pusa si Nami. Pero dahil natumba sila ay umatake ang mga ito ng napakaraming sibat sa kisame na ikinatakot nila kaya mabilis na tumakas ang dalawa. Nakaligtas naman sila ngunit nagtataka si Nami sa kasama niyang ninja. Giit ni Shinobu na may phobia kasi siya sa mga patalim. Kalaunan ay ginamit naman nila ang saranggola ni Shinobu para tuluyang makatakas. Dahil nalaman na pala nila ang kailangang impormasyon sa delivery ng mga armas kaya nanakawin daw nila ang mga ito. Habang nasa ere ay nakita nila ang napakahabang pila sa bayan. Dahil pala ito sa tindang ramen ni Sanji. Pero puro babae ang customer kaya hindi nito nagagawa ang misyon na hanapin ang mga magigiting na samurai. Hindi naman alam ni Sanji na pinagbabalakan na siya ng masama ng mga tulisan. Patuloy ang trabaho ng mga preso sa Udon. Nang oras ng pagkain ay nagreklamo ang isang matanda sa konting pagkain. Pero pinalo pa siya nito ng napakalakas. Ginagalingan ni Luffy para sa pagkain pero kinakalaban siya ni Kid kaya napakarami nilang nabuhat ng mga bato. At kahit puno na ang barko ay gusto pa rin nilang magtrabaho. Dahil
Dahil sa dami ng nabuhat ay napakarami nilang tiket para sa pagkain. Kaya napakarami din nilang nakuha na dumplings. Pero nag-aaway pa rin sila kung sino ang mas madaming nabuhat. At baliktad din ang nangyari dahil ang mga bantay ang natatakot sa kanila. Subalit nagagalit ang Vice Warden dahil walang natirang pagkain para sa kanya. Kaya lumabas ito at tinanong kung sinong umubos sa mga pagkain. Sinabi ng dalawang bantay na nasa loob daw ang mga salarin. Ipinatawag nito ang dalawa kaya nakita nilang napakataba ng mga ito dahil sa dami ng kinain. Nagagalit sa kanila ang Vice Warden kaya tinunaw muna nila ang mga pagkain sa kanilang katawan. Nagalit si Luffy nang makita ang kawawang matanda. Sinabi ng bantay na putol kamay at paa ang parusa sa mga lumalaban sa guard. Giit ni Kid na nagtrabaho naman sila kaya nakakuha ng maraming pagkain. Pero gusto pa rin silang bugbugin ni Boy Hippo dahil inubusan siya ng mga ito. Sumugod ito at kinain ng dalawa kaya natawa ang mga bantay. Sa loob ay tuturuan daw sila ng leksyon ni Boy Hippo. Pero tila ang Vice Warden ang nabugbog ng dalawa. Kalaunan ay lumabas ang kawawang Boy Hippo saka lumabas ang dalawa. Saka kinuha ni Luffy ang matanda kaya sinabi ng bantay na lagot na daw sila. Pero sagot ni Kid na wala silang ebidensya. Dahil dito ay tinuring silang bayani ng mga kapwa preso. Tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto ni Sanji kaya hindi nauubos ang mga babaeng customer. Maging sila Usopp ay nag-e-enjoy sa luto ng kanilang cook. Napansin ni Frankie na puro babae ang customer kaya hindi pa rin nila mahanap ang marami pang kakamping samurai. Kalaunan ay may lumapit na mga siga mula sa Kyoshiro family. Nagtatanong sila kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanya na mag-business doon. Naalala ni Robin na naging customer nila ang boss ng mga ito. Nanghihingi ang mga ito ng pera kay Sanji. Pero hindi sila pinansin ng cook. Dahil dito ay sinipa ni Kuni ang mga tinda nito. Pati ang hawak ng isang bata ay tinapon nila. Tapos pinaalis pa nila ang mga customer. Dahil sa mga nasayang na pagkain ay sinabi ni Sanji na kainin nila ang mga ito. Nakailag siya sa suntok ni Sok, tapos sinipa ito sa pagmumukha, saka pinagsisipa niya pa ang mga ito. Kaya umatake si Kuni ng samurai pero nagawang maputol ni Sanji gamit ang haki kaya tinamaan ito sa mukha at binalibag sa sahig. Nakisali din si Frankie kaya kinuha si Sok at binalibag ng una ang ulo sa lupa. Sa kapilit na pinakain ni Sanji ang tinapon nilang pagkain. Bumalik ang isang bata na umiiyak kanina, nang maalala ni Usopp na nakita niya na ang bata nakaraang araw. Muli itong binigyan ni Sanji ng bagong pagkain. Nalabis nitong nagustuhan kaya napaiyak siya sa sarap. Giit ng bata na dahil sa mahabang pila ay late na siya sa trabaho. Nagpakilala ang bata na si Otoko, na ang ibig sabihin sa Japanese ay lalaki pero isa daw siyang babae. Saka ito tumawa ng parang baliw kaya natawa na rin ang mga pirata. Pagkatapos nitong kumain ay nalaman nilang nagtatrabaho pala ito sa isang oweran. Saka ito umalis dahil late na daw siya. Nagtataka si Frankie kung ano ang oweran. Nang biglang lumabas ang matanda na sinabing ang oweran ay isang superstar sa Land of Wano. At ang natatanging superstar sa isla ay si Komurasaki. Dahil dito ay na-excite ang tatlo na makita ito. Kalaunan ay narinig nila ang sigaw ng mga fans ni Komurasaki. Sinabi din ng matanda ang good news kay Robin dahil inimbitahan din daw siya sa palasyo ni Orochi. Dahil dito ay malalaman na nila ang mga impormasyon tungkol sa kalaban. Samantala si Luffy ay patuloy ang trabaho. Nagpasalamat sa kanya ang matandang iniligtas kahapon. Saka binigyan niya pa ito ng mga tiket para sa pagkain kaya muli itong nagpasalamat. Nagpakita sa kanya si Raizo na nag-report tungkol sa susi ng Sea Prism Stone na nakatago sa isang box na bantay sarado. Pero sisikapin daw niyang makuha ito para makatakas si Luffy. Napakaraming mga tao ang nag-aabang sa superstar ng Wano habang patungo ito sa palasyo. Ang iba ay hindi daw kinakaya ang labis na kaningningan nito. Dumating na din doon si Otoko na na-late dahil kumain pa siya ng ramen. Samantala may mga kalalakihan ang umiiyak habang nakikita ang superstar sa Land of Wano. Patuloy na nagtrabaho ang ating bida nang lumapit sa kanya si Caribou para tuksuhin siya. Ito pala yung siraulong pirata na nakilala nila nung nagpunta sila sa Fishman Island. Sa kasamaang palad ay tinalo daw ito ni X-Drake kaya nakakulong siya dito ngayon. Nanghihingi si Caribou ng mga tiket upang makakain ng maraming dumplings. Dagdag pa nitong alam niya daw na nagtatangkang tumakas si Luffy. Nagsumbong ang mga binugbog ni Sanji sa kanilang boss. Pero busy daw si Kyoshiro kaya inutos na tawagan si Queen para magpadala ng mga assassin sa cook. Samantala si Orochi na isang dragon na maraming ulo ay sabik na sabik ng maangkin ang kagandahan ni Komurasaki. Maging sila Frankie ay nag-aabang din kung gaano ba talaga kaganda ang superstar ng Land of Wano. Samantala ang tatlong lalaki naman ay galit na galit sa superstar. Nakita nila Frankie ang mga ito, at sinabi nilang kasalanan daw ng superstar kung bakit sila napatalsik sa village. Sumugod ang mga ito nang biglang dumating ang isang bantay at mabilis na tinalo ang tatlong lalaki. Isang taon nang nakalipas ay nagpapakasarap si Bingo sa lugar na maraming chicks dahil marami siyang salapi. Nang magmakaawa sa kanya si Komurasaki na tubusin niya ito mula kay Orochi pero napakamahal ng babayaran, ngunit sa kabila nito ay pumayag ang lalaki.
Kaya ginipit niya ang mga may utang sa kanya para makapaglabas ng paunang bayad para matubos ang dalaga. Pero dahil niloloko lang pala siya nito ay nakabingo sa kanya si Komurasaki. Nagpatuloy siya sa panggigipit sa mga may utang sa kanya upang tuluyang mabayaran ang dalaga at magkasama na daw sila. Pero sinabi ng dalaga na may nag-offer pa daw ng mas mataas upang makuha siya kaya ibinente ni Bingo ang isa niyang bahay para kay Komurasaki. Iiwan na rin daw si Bingo ng kanyang asawa dahil sa ginagawa nito pero wala siyang pake dahil uto-uto siya kaya binigay niya ang lahat ng salapi sa dalaga. Ilang araw ang nakalipas ay ipinagbili niya daw ang kanyang bahay ngunit pagdating ay may sakit daw si Komurasaki kaya hindi niya ito nakita. Dahil sa nangyari ay naging isang pulubi ang matanda, kaya pinagtawanan na lang siya ng mga tao dahil napakaengot niya. Lumabas si Komurasaki at sinabing nagastos niya na lahat ng perang ibinigay nito. Kaya na-realize na ng matanda na isa siyang uto-uto. Nang magpakita si Denjiro na tunay na kalaguyo ng dalaga, lumabas ang boss ng dalaga na si Kyoshiro at pinagbantaan nito ang matanda. Kaya naman binugbog na lang siya ng mga bantay. Labis na natuwa sila Sanji nang makita ang napakagandang mukha nito. Samantala ang mga naloko nito ay umiiyak na lang. Ngunit tinawag lang silang parang mga aso na walang kwenta. Saka pinapalayas na rin sila sa capital dahil bawal daw ang mga pulubi doon. Samantala si Zoro ay nasa lugar ng mga sugarol. Nahuhulaan niya palagi ang lumalabas sa dice gamit ang talas ng pakiramdam. Kaya binigyan niya ang lalaki na nagpasakay sa bangka nito ng sobrang kabayaran. Giit ng swordsman na mananalo pa siya ng madami kaya naiinis ang kalaban. Samantala habang nasa ere ay nakarating kay Nami ang report na nawawala si Zoro. Nakakuha na rin pala ng mga sandata si Lucky naman na gagamitin sa pag-aaklas. Samantala sila Wanda ay nasa taguan ng pagkain para kumuha ng mga ito. Kasama nila ang dalawa pang mink para kumuha ng mga pagkain. Humingi ng tawad si Frankie dahil na late siya dahil sa magandang superstar. Agad naman siya nitong pinatawad dahil mabilis at magaling daw magtrabaho si Frankie. Giit ng cyborg na magtatrabaho pa siya ng mas mabilis kung ipapakita sa kanya ang blueprint ng palasyo ni Kaido. Ngunit sinabi ng matanda na naisangla niya na pala ito. Sinugod siya ni Frankie dahil nasayang ang kanyang pagtatrabaho ng isang linggo kaya pinaulanan niya rin ito ng mga rocket. Kaya naman natanggal na siya sa trabaho pero wala na siyang pake. Nagtungo sa pawn shop si Frankie para sa blueprint. Ngunit sinabi ng lalaki na si Kumagoro daw ang nakakuha nito. Nagtungo siya sa lalaki pero nasa landlord niya na daw ito na si Kobe. Nagtungo siya sa landlord pero ibinigay daw ito ng matanda sa isang chicks. Pinagpasapasahan siya ng mga ito hanggang sa malaman niyang kinuha ito ng isang lalaki na nagmula sa kuri na nakatago ang mukha. Sa paghahanap ay nakita niya si Kanjuro na nagtitinda ng mga drawing niyang isda. Kaya sinabing nasayang ang oras niya sa Master Carpenter dahil wala doon ang blueprint. Nireport niya ito kay Kinemon. Kaya sinabi ng samurai na tulungan na lang niya ang misyon ng mga kasama. Dumating na rin ang mga nagnakaw ng pagkain. At nakakuha din pala sila ng mga espada. Nag-iwan din pala sila ng note para mapagbintangan ng grupo ni Shuten Maru. Giit ni Kinemon na kailangan kasing magipit ni Shuten Maru para sumali na ito sa kanila dahil kailangan nila ito sa pag-aaklas. Nakikipagsugal pa rin si Zoro. Ngunit may tumusok ng karayom sa ilalim dahil mandaraya pala ang kalaban kaya nagulat si Zoro dahil natalo siya. Sa pangalawang tira ay itinaya ng swordsman ang lahat, kaya nag-roll na ng dice ngunit tinusok na naman ito mula sa ilalim. Pagbukas ay natalo na naman si Zoro, ngunit biglang gumamit ang binata ng Dragon Twister. Kaya nakita nilang may tao pala sa ilalim ng mesa. Dahil dito ay papatayin na lang nila si Zoro. Pero agad itong nakakuha ng espada at pinaniwalang tinapos niya ang mga kalaban. Hindi naman nasaktan ng mga ito subalit dahil sa takot ay isa-isang natumba. Namangha ang matanda sa kanyang ginawa. Saka natakot ang boss sa kanyang buhay. Kaya sinabi ng kasama na ibigay na nito ang panalo ni Zoro. At wala nang nagawa ang matanda kundi ang ibigay ito. Sumama ang matanda sa kanya dahil napakagaling daw ni Zoro. Kalaunan ay nakita nila ang Flower Capital. Giit ng matanda na madadaanan muna nila ang kanyang bayan. Samantala ang CP0 ay napilitang direktang makipag-deal kay Orochi dahil sa pagkawala ng broker na si Doflamingo. Giit ng Shogun na humihingi siya ng warship kapalit ng mga produkto nila. At hindi daw siya natatakot sa world government dahil alam niyang hindi sila matatalo dahil si Kaido ang kanyang backer. Binuksan na rin ang gate ng palasyo upang makapasok si Komurasaki. Samantala patuloy ang pagsasanay ni Momo. Ngunit nagtatanong si Otama kung meron siyang kapatid. Sagot ni Momo na kung buhay pa si Hiyori ay 26 years old na ito. Pero sa kanya na ito hahanapin kapag nanalo na sila sa digmaan.